Oo. Tinanong ni Deputy Speaker J.J. Suarez si Grijaldo tungkol sa kanyang testimonya sa Senado, pero paulit-ulit niyang sinabi, Your Honor, I would stand by my statement Okay, in the so, Senate I would under understand. oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. I don't think it's incriminating because number one, Bakit ikaw nagdidesisyon kung anong incriminating? Kung may masabi siyang incriminating sa tingin niya, ba't ikaw ang nagsasabi? Sabagay, kayo nga pa naman Panginoon dyan sa kamera. Ano dyan may martial law dyan sa kamera Pag hindi nila gustong sagot mo, wala, yari ka. Shoot, yan, sigurado ka, contempt ka. Kaya kita mo, eto panoorin, abangan nyo ito yung hearing sa mga fake news vlogger na ipapatawag. Ipupusta ko sa inyo, ang mga ipapatawag dyan, yung mga bumabatikos lang sa kanila. Hindi sila magpapatawag ng mga ibang hindi bumabatikos sa kanila kahit na nagpapakalat ng fake news. Pustahan tayo. Ngayon nga, meron ako nakausap Na-meet ko, pasalamat siya. Sabi niya, Banat Bay, napapanood ko na pinagtatanggol mong Iglesia ni Cristo, ganyan-ganyan. Isa po akong INC, sabi niya. Maraming salamat din po, sabi ko. Ako po, hindi naman, hindi po ako taga-INC, pero kung pinagtatanggal ko po man kayo, dahil po tama ang ginagawa ninyo. Yan ang sabi ko sa kanya. Alam mo, sabi niya, kasi pikon na pikon kami doon sa isang vlogger na grabe ang fake news na pinapakalat sa aming pinuno na si Manalo. Sasabi ko nga. Sabi ko, sa tingin niyo ho ba, iimbitahan siya ng kamera? Kung nagpapakalat siya ng fake news laban sa INC? Hindi, di ba? Ang iimbitahan lang dyan, sigurado yung bumabatikos lang sa kanila. Ganyan ho sila kadiktador. Ganyan ang martial law sa Pilipinas. Yan yung tinatawag na panunupil ng kalayaan ng pamamahayag. Bakit? Isang isang bahagi lang ng anong binabanatan ang ginigipit. Kasi kung talagang if they are really interested in hearing para magkaroon ng batas para sa fake news, ako po ay dapat sasuggest ko sa kanila na dapat lahat ho ng mga political color. Hindi yung mga bumabatikos lang sa inyo. Dahil sa totoo lang, mas maraming fake news ang nilalabas sa mga loyalista. Yung mga loyalista na nagpapakalat ng fake news, ang dami po niyan. Di ba? Kasi mga wala naman po yan Mga tambay sa kanto lang yan na binigyan mo ng cellphone. Ay alam mo naman, mayaman yung boss nila. Tapos ayun na. Pinare-report sila kung ano yung propagandang gusto ng boss nila kahit fake news. sinumpang salaysay niya po ito Ngayon? Pirmado niya po ito Ngayon? So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? Sir, mali yung statement ninyo Kaya po ayaw niya na magsalita kasi you are asking questions tungkol doon sa kanyang sworn statement na magdadagdag pa siya ng ibang information. So, ibig sabihin po nun, maaari yung idagdag niya information ay ma-incriminate siya. Kaya nga, gusto ninyong malaman ng lahat. Ayan na nga po yung sworn statement niya. Sinabi na niya lahat. Bakit hindi nyo na lang basahin? At tanungin lang kung ano yung oo o hindi na yung i-elaborate nyo pa. Kasi ang gusto ninyo mangyari, pasensya ka na Kong ang gusto nyo mangyari, imbestigahan nyo. Magkaroon kayo ng pag-uusig at tanungin yung tao at subukan ninyong hanapan ng butas yung kanyang statement. Kaya nga, sir, kung pinili niyan tumahimik, abay karapatan niya po yan, sir. And this is a public document, Mr. Chair. I think that is out of order. nasabon tuloy si Grijaldo ng mga kongresista. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Bully,
Bakit? Ako magtatanong sa iyo, sir, bilang isang mamamayang Pilipino. Bakit ang tapang ninyo? Dahil nandiyan ka sa Congress? Dahil protektado ka ni Martin? Hindi, kasi ang tapang ninyo magsalita porket alam nyo mga congressman kayo eh. Ang tapang ninyong mangganyan ng kapwa dahil porket alam nyo hindi kayo makokontempt eh. Sana lang, sir, if you want us to respect you, respect us. Alam mo ako, tandaan ninyo itong si Grijaldo ito'y opisyal ng PNP. Active ho ito. Active member of the PNP. Tas kung makaano kayo na parang tapang ka lang dahil nasa Senado kayo, ano to? Sindakan na ho ba ito, sir? I think, sir, that is out of order. Huwag naman po sanang ganyan. Huwag yung, ang tapang-tapang mo. Dahil nandiyan ka lang. Ano to? Sindakan na ho ba ang labanan ngayon, sir? Kayo, sir, ang tapang nyo lang din porket kayo ang chairman ng committee. Ang tapang nyo lang porket protektado kayo dyan sa House. Ang tapang nyo lang dahil may backup kayo ni Martin. Huwag ganun, sir. Hindi maganda eh. Nambabastusan po tayo ng kapwa eh. Binabastos po natin ng ano eh. Hindi lang si Grijaldo ang binabastos ninyo. Isang opisyal ng PNP. Nagkataon lang hindi siya pinagtatanggol ng amo ng boss niya. Pero sa totoo lang, ito'y pambabastos sa hanay ng PNP. Sir, karapatan niya po na hindi magsalita. Hindi ko nga maintindihan eh. Ito mga kababayan Meron pa tayong Miranda rights. Tangina, buray na lang natin sa batas natin yan. Kasi nilalapastangan din naman dyan. Yun yung kriminal eh. Yung mismo na huling kriminal. Sasabihan mo ng Miranda rights. Sasabihin mo, you have the right to remain silent. Diba? May pag-ganun-ganun pa. Anything you say will be used against you. You have the right to, lawyer. Kung wala kang lawyer, we will provide bad lawyers and lazy lawyer for you. Diba? May ganun nga tayo sa kriminal eh. Ito hindi naman kriminal kung makatreat kayo as if wala na siyang karapatan na tumahimik. Hindi, yun lang ho sa akin. Sana sir, sana idali na lang natin sa tamang forum ito. Kung sa tingin ninyo si Grijaldo ay talagang masamang tao, nagsinungaling, libelous ang kanyang statement, demanda nyo na lang po sa korte. Korte ho ang umusga sa kanya. Hindi yung pag hindi nyo kursunada yung sagot. Pag against sa mga kasamahan nyo yung sagot, contempt ka. Mas magagalit kayo, sir, pag pinupuna kayo, papatawag yung mga vloggers. Di ba? Baka mami, pati ko patawag ninyo. Tapos, asan ang tapang mo, Banatbay? Huwag ganun, hindi naman po tama. Mamamayang Pilipino kami. Ginagalang po namin kayo. Ako kahit kailan, hindi ako nagpakalat ng fake news ng kahit sino man dyan sa inyo. Hindi ako gumawa ng... Hindi ho yan ng mga banateros yung gagawa ng istorya. Hindi ho kami maano sa chismis. Hindi ho kami mahilig dyan. Sa matter of fact, marami na kami nakakaaway, nakasama namin dahil pag gumagawa ng chismis, binabanata namin. Wala kaming sinisino-sino kahit maka-Duterte ka, kahit anti-Marcos ka, pag gumawa ka ng chismis, kiss ka sa amin, babanatan ka namin. Hindi tama kasi yun eh. Pero bakit ganun, sir? Sana konting galang naman po sa mga iniimbitahan ninyo. Hindi yung akala ninyo, parang kayo na talaga ang Panginoon eh. Sana si Abante, sitahin mo naman mga kasamahan mo. Mga kasamahan mo parang umasta, Panginoon. Dapat public servant kayo, hindi public lords kayo. Dito ka magpakita ng tapang mo. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. Kita mo na? Wala pala kayong ginagawa kung hindi pinagtatanggol lang nyo yung committee nyo o pinagtatanggol nyo lang yung kapwa ninyo. Tapos magagalit kayo sa tao. Pag hindi nyo nagustuhan sagot, contempt kang animal ka. Ganun. But please, Colonel Grijaldo,
stop invoking your right against self-incrimination. Inalok pa siya kung gusto niyang mag-executive session. Bakit? Bakit siya mag-stop? Pambira, sir. Sana wag ganyan. Binababoy niyo yung kamera. Sa totoo lang, sir. Binababoy ninyo. Para idetalye ang kanyang testimonya sa Senado. Pero tumanggi si Grijaldo. Pinasinungalingan naman ni Fernandez at Abante ang mga akusasyon ni Grijaldo. Normal naman yung vetting na ginagawa natin, kinakausap natin. So, we talked to him and sinabi ko kay Colonel Garma, can he corroborate your statement? Ang sabi ni Colonel Garma, yes eh. So, kinausap namin. Napakaliit po ng kwarto. At Actually, yan nga yung isa pang weird eh. I mean, bakit mo kailangan i-vet yung magwi-witness? Why not do it publicly? I mean, kaya mo nga siya inimbitahan. I don't know, inimbitahan nyo ba siya as witness, as resource person, o accused person? Hindi ko alam kung anong dahilan nyo. Pero dapat, hindi nyo kinakausap. Beyond do sa hearing. Kasi, alam nyo naman yan, sir, mga ma'am, it's a common sense. Pag kinausap mo na, parang ang dating talaga niyan, ini-impluwensyahan nyo na. Whether sabihin nyo pa, kasi ano yan eh, anong nangyayari ngayon, yung yung bagang, yung words binabago, ano talaga yung tunay na words na ginamit during that time, hindi mo na, sino magsasabi ang totoo niyan? Eh, wala namang camera sa loob ng room. Tapos sasabihin pa nitong isa. Mamaya, papakita ko sa inyo. Mamaya, tuloy na muna natin to. bas po ng kwarto, marami pong mga tao nandun. O, anong kinaugnayan nun, sir? It doesn't prove na hindi nyo binulungan si Grijaldo. Eh, di ba? Yun nga lang nahuli. Nahuli ng pulis eh, nahuli ng traffic enforcer eh. Di ba? O ano? In public pa yun ha? In public yun. Pero bakit meron lagayan na gaganap? Bubulungan.